Sa isang araw na may matinding ulan, malapit ng manganak ang asawa ni Lord Dago sa kanilang anak. Sa gitna ng sakit, pinilit niyang tumingin kay Bodha at tahimik na ipinagdasal ang sarili. Sa labas, malalim na nag-iisip si Lord Dago, parang may tinatantyang mabuti. Balik tayo mga 3 oras bago nito, sumakay ang Lord sa kabayo at tinahak ang ulan papunta sa kalapit na templo. Pagdaan sa ilang maliliit na dambana, huminto siya sa isang lugar na tinatawag na daan ng impyerno. Sa loob, matagal nang naghihintay sa kanya ang isang mataas na monghe. Dahan-dahang lumingon ang monghe at muling tinanong si Lord Dago kung naglalakas loob ba siyang talikuran si Bodha at pumasok sa landas ng mga demonyo. Ibig sabihin din noon ay hindi na siya magiging tao at magpakailanman ay naghihintay sa kanya ang impyerno. Sagot ni Dago, wala na siyang pakialam doon. Hindi ba't parang nasa impyerno na rin naman sila ngayon? Pagkasabi niyon, pinaslang ni Dago ang monghe sa isang iglap ng espada. Bago mamatay, nagpasalamat ang monghe kay Dago dahil iyon ang kanyang paglaya, at pinayuhan siyang huwag magpadala sa kasamaan. Pagkatapos noon, binigkas ni Dago ang mga kondisyon ng isang kasunduan sa 12 demonyo ng buwan. 12 demonyong namumuno sa impyerno. Dahil sa taggutom at mga sakit na kumitil sa maraming mamamayan sa teritoryo ni Dago, naisip niyang makipagkasundo. Kung matutulungan siya ng mga demonyo na protektahan ang kanyang lupain at pamunuan ang mundo, iaalay niya ang lahat ng mayroon siya. Pagkatapos niyang magsalita, isang malakas na hangin ang pumuksa sa mga kandila, at isang dambuhalang kidlat ang tumama sa templo. Dahil doon, matagumpay na naitatak ang kasunduan niya sa mga demonyo. Pagbalik sa kasalukuyan, kasabay ng pagsilang ng sanggol, biglang kumidlat. Sa takot, tumakas ang alalay ng komadrona. Pumasok si Lord Dago sa silid at tinanong kung ano ang nangyari. Matagumpay na nanganak ang babae ng isang batang lalaki, ngunit kinuha ng mga demonyo ang lahat ng kanyang mga bias at mukha. Ngayon, wala na siyang natira kundi mga buto. Nang makita ito ni Lord Dago, natawa siya, alam niyang natupad na ang kasunduan sa pagitan niya at ng mga demonyo. Inutusan niya ang komadrona na dalhin ang bata sa ilog at lunurin ito sa kabila ng luha at pakiusap ng kanyang asawa. Bago siya umalis, napansin ng Lord na tinamaan ng kidlat ang isang rebulto ng Bodhisattva at naputol ang ulo nito. Sabi ng komadrona, isinakripisyo ng rebulto ang sarili upang bigyan ng munting tsansa ang bata na mabuhay. Nang dalhin ng komadrona ang sanggol sa ilog para lunurin, nakita niyang 2 agos ng pulang luha ang dumadaloy mula sa mga mata nito. Hindi niya nagawang ituloy, kaya inilagay niya ang bata sa isang bangkang malapit, iniwang bahala na siyang mabuhay. Ngunit biglang lumitaw ang isang halimaw sa kanyang likuran at agad siyang pinatay. Isang bulag na monghe na naglalakad malapit doon ang nakaramdam ng kaluluwa ng kasamaan. Lumapit siya at sa isang iglap ng tabak, madali niyang napaslang ang demonyo. Ang kaguluhan sa bangka ay nakapukaw ng kanyang pansin. Ang nilalang na ito ay hindi tao, ngunit hindi rin halimaw. Naamoy niya ang sumpang dumadampi dito. Ang teritoryo ni Dago, matapos dumanas ng matitinding taggutom, ay muling nagsimulang umunlad. Pagkaraan ng 16 na taon, sa panahong sumiklab ang digmaan sa lahat ng dako, ang buhay ng tao ay wala ng halaga kundi parang isang batong nakakalat sa lupa. Isang monghe na nagdadasal para sa mga kaluluwa ng mga namatay ang nakakita ng isang lalaking nasa ibaba na nagkakabit ng mga artipisyal na bias sa isang bangkay. Ang lalaking iyon ay kilala bilang si Jukai, na dalubhasa sa paglalagay ng mga artipisyal na bias sa mga patay bago sila ilibing. Nagbago ang tagpo sa isang maliit na bayan kung saan may isang batang babae na nagtitinda ng mga paninda sa kalsada. Magaling ipinakilala ng batang babae ang kanyang mga paninda, kabilang ang isang kimono na minsan nang sinuot ng isang prinsesa at isang bote ng sake mula sa alamat ni Yamada no Arachi. Pawang mga kakaibang bagay at makatatanggap pa raw ang mga bibili ng ilang tuyong isda bilang bonus. Ngunit bago pa siya makakilos, napaligiran na si Dororo ng grupo ng malalaking lalaki. Sinabi ng mga ito na naawa raw sila sa kanya at ipinabantay ang kanilang mga gamit, ngunit nadiskubre nilang ninakawan pala sila ni Dororo. Ibinato ni Dororo ang isang bote sa lalaking may balbas at mabilis na tumakas. Sa kabilang panig ng ilog, isang batang nadulas ang nasalo ng isang kamay. Nagbigay galang ang bata at nagpasalamat, saka nagtanong kung may pista ba ngayon, dahil ang kuya na sumagip sa kanya ay may suot na maskara. Balik kay Dororo, matagumpay niyang natakasan ang mga lalaki, at iniwanan pa niya ang mga ito ng dumi ng kabayo. Dumating siya sa pampang ng ilog upang maghugas ng kamay at di inaasahang nakakita ng isang cute na tuta. Dahil sa awa, naisip ni Dororo na bigyan ito ng tuyong isda, ngunit nahuli siya ng lalaking may balbas. Ginamit ng lalaki ang tuta bilang bihag upang mapasunod si Dororo. At gaya ng inaasahan, binugbog ng grupo ng mga lalaki ang batang babae. Ayaw magpatalo ni Dororo, kaya pumulot siya ng bato at inihagis iyon diretsyo sa mukha ng lalaking may balbas. Dumugo ang mga mata nito, dahilan para tuluyang mag-alab ang kanyang galit. Walang sabi-sabi, agad niyang nilunod ang batang babae.
Napansin ng mga tauhan niya ang isang kakaibang binata sa tulay at iniulat ito sa kanilang pinuno. Hindi nila alam kung ano ang tinitingnan nito. Ang nakita lang nila, ang mukha at mga mata niya ay parang sa manika, nakakakilabot. Napansin ni Dororo na may tinititigan itong kung ano sa likuran nila. Unti-unti yung lumapit sa kanila, pagkatapos ay biglang sumugod at nilapa ang lalaking may balbas. Sa takot, mabilis na tumakas ang dalawa pa, ngunit di sila nakaligtas sa kamay ng demonyo. Ingat na gumapang si Dororo gamit ang sugatang katawan, ngunit napakabagal niya. Buti na lang, dumating ang binata at naisalba siya sa tamang oras. Ang kahanga-hanga, wala siyang mga kamay. Sa halip, espada ang nasa loob ng mga yon. Sa kabila ng mabangis na pag-atake ng halimaw, madali niyang nailagan ang lahat. Pagkaraan ng ilang sandali, bumigay ang marupok na tulay. Tagumpay na napatay ng binata ang halimaw at mula sa mga guho. Pinulot niya ang isang espada. Nilapitan siya ni Dororo at muling ikinabit ang kanyang mga kamay. Bigla na lamang nanginig ang buong katawan niya. At nalaglag ang kanyang maskara, ibinunyag na bumalik na sa normal ang kanyang mukha. Batay sa mga naunang palatandaan, ang binatang ito ay ang batang ipinanganak ni Lady Dago. Sa takot, tinanong ni Dororo kung tao ba siya, ngunit siyempre, hindi ito makasagot. Noon, ang paglalakbay ay katumbas ng pagsugal ng sariling buhay. Maaaring maligaw, masugatan, o mamatay sa karamdaman ang mga naglalakbay. Kaya hindi na nakapagtataka kung may mga taong biglang nawawala ng walang bakas. Ang bulag na matandang monghe noon ay isa ring manlalakbay. Kahit bulag, kaya niyang makilala ang liwanag sa kanyang harapan bilang isang demonyo. Balik kay Dororo, patuloy siyang sumunod sa bida sa buong paglalakbay. Hindi niya maunawaan kung paano ito nakikipaglaban ng ganoon kalakas gayong wala itong paningin. Huminto ang bida sa may palumpong at pumitas ng mga ligaw na prutas para kainin. Patuloy siyang nagsusubo ng mga prutas habang walang tigil sa pagsasalita si Dororo. Pagkatapos, nagpunta siya sa isang sapa at paulit-ulit na sinaksak ang tubig. Di nagtagal, napuno ng mga isda ang kanyang espada. Handa na sana niyang kainin ang mga isda ng hilaw ngunit pinigilan siya ni Dororo. Mabilis siyang tumakbo sa pampang at nagsindi ng apoy para ihawin ang mga isda. Makalipas ang kaunti, kumalat sa buong kagubatan ang amoy ng inihaw at binigyan ni Dororo ang bida ng kaunting pagkain upang maibsan ang gutom nito. Ngayon, nalaman natin na ang pangalan niya ay Hayakimaru. Ayon sa kwento, hindi kayang marinig o makita ni Hayakimaru ang anumang sinasabi ni Dororo. Ngunit may isang bagay na kaya niyang makita mula pa nang siya ay ipanganak, ang apoy ng mga kaluluwa. Ang susi ay nasa mga kulay, mga kaaway, puot, at mga nilalang na hindi sa mundong ito. Kayang kilalanin ni Hayakimaru ang mga panganib batay sa mga kulay ng mga ito. Kasabay ng kapangyarihang iyon, taglay niya ang pambihirang pandama at lakas ng katawan. Doon siya nabuhay at nakaligtas sa nakakatakot na kadiliman. Pinili niyang manatiling kasama si Dororo dahil ang kulay ng kaluluwa nito ay hindi nagpapakita ng panganib. Gayunman, ang kaluluwang ito ay hindi lamang dumaan kundi nanatiling malapit sa kanya. At para kay Hayakimaru, ito na ang pangalawang kaluluwang gumawa noon. Pagsapit ng gabi, habang natutulog si Dororo, napanaginipan niya ang isang bangungot na nagpabangon sa kanya. Nang makita niya si Hayakimaru sa harap niya, bahagya siyang nakaramdam ng kapanatagan. Bagaman medyo nalulungkot siya na hindi siya marinig ni Hayakimaru, patuloy pa rin siyang nagsasalita rito ng walang tigil. Kalaunan, nang hindi na niya makayanan ang antok, nakatulog si Dororo sa lupa. Kinabukasan ng umaga, pagbalik ni Dororo dala ang mga prutas, sinabi niya kay Hayakimaru kung paano sila makakakuha ng pera. Ito ay sa pamamagitan ng pagpatay sa mga demonyong pumapatay ng mga inosenteng tao sa labas. Pumunta sila sa kalapit na nayon kung saan, ayon sa mga sabi-sabi, may nagpakitang demonyo. Nang mabanggit ang salitang demonyo, agad silang sinalubong ng isang matandang lalaki. Tinanong nito ang batang babae kung kaya ba talaga nilang pumatay ng mga demonyo. Dahil sa talino at pagiging madiskarte ni Dororo, nakuha ni Hayakimaru ang kanyang unang trabaho bilang tagapuksa ng demonyo. Bukod pa roon, magiliw silang pinatuloy ni Denkichi. Unang beses iyon na nakapamuhay si Dororo ng may kalayaan, nakakain at nakainom ng walang pag-aalala. Bigla na lang namatay ang lampara, at sumulpot pagkatapos noon ang halimaw na may kampana, ang parehong nilalang na nakasalubong ng naglalakbay na monghe noon. Takot na takot si Dororo, ngunit nanatiling kakaibang kalmado si Hayakimaru. Sinubukan ni Dororo na paandarin si Hayakimaru, ngunit hindi ito tumugon kahit kaunti. Kakaiba, dahil isang tanong lang ang binigkas ng halimaw, gusto niyo ba? Pagkatapos noon, agad itong nawala. Kinabukasan ng umaga, maagang ginising sila ni Denkichi dahil nais silang makausap ng pinuno ng ngayon, si Bandai. Pagkatapos silang dalhin doon, agad na umalis si Denkichi. Pagkakita ni Dororo sa mukha ng pinuno ng ngayon, napatigil siya sa gulat. Hindi siya makapaniwala na ganoon kaganda ang pinuno ng ngayon. Biglang naging alerto si Hayakimaru at agad niyang binunot ang espada, handang makipaglaban.
Sinubukan siyang pigilan ni Dororo, iniisip na tao lang ang pinuno ng Nayon. Makalipas ang ilang sandali, nagsidatingan din ang mga taga-Nayon upang awatin si Hayakimaru. Pareho silang mabilis na dinala sa kamalig kung saan may isang taong naghihintay na. Isa pala itong naglalakbay na monghe at natuwa itong nagkaroon ng mga bagong kasamahan. Dumating din siya roon matapos marinig ang balita tungkol sa halimaw, ngunit nahuli siya ng mga taga-Nayon habang natutulog. Bagaman hindi niya alam ang dahilan, hinala niya na maaaring may kinalaman ito sa pagkawala ng mga tao. Ibinunyag din ng monghe na katulad ni Hayakimaru, nakakakita rin siya ng mga bagay na hindi nakikita ng mga taong may paningin. Halimbawa, kay Dororo, nakikita niya ang isang dalisay na puting apoy. Bigla nilang parehas naramdaman ang kakaibang presensya. Pumuwesto si Hayakimaru sa panglaban, at nang makita niya ang braso ng demonyo, agad siyang sumugod, pinutol ito, at walang pag-aalinlangang tumalon pababa sa balon. Hinila ng matandang lalaki si Dororo pababa sa balon, at sa pagdaan nila sa madilim na silong, lumitaw sila sa bakuran ng pinuno ng Nayon. Nagulat ang pinuno nang makita si Hayakimaru na muling umatake sa kanya. Tinanong ni Dororo ang matanda kung anong kulay ang nakikita niyang nagmumula rito. Isa itong madilim na pula, ang pinakamasamang kulay. Nang mabunyag, inilantad niya ang kanyang tunay na anyo bilang isang nakapanginilabot na demonyo. Umatake si Hayakimaru, ngunit tinusok siya ng mga galamay ng halimaw. Gayunman, nagawa pa rin ni Hayakimaru na makaganti at makasugat ng 2 hiwa sa demonyo. Handa na sana niyang tapusin ito nang biglang may kumubkob sa kanya ng kumot. Si Denkichi iyon na dumating upang tulungan ang demonyong makatakas. Agad na tumugis si Hayakimaru. Hinarap naman ni Dororo ang lalaki, tinanong kung bakit niya iyon ginawa at kung ang mga naglalakbay na bisitang dumating sa Nayon ay kinain niya ba ng halimaw. Takot na inamin ni Denkichi na yun lang ang tanging paraan upang pigilan ang halimaw sa pagkain ng mga taga-Nayon. Ngunit may isa pa siyang dahilan na hindi niya kayang sabihin. Samantala, ang halimaw, nang maramdamang hindi na makakatakas, ay umatake kay Hayakimaru gamit ang mga kawayan. Sa isang sandali ng pagkadistract ng demonyo, 2 beses na tinaga ni Hayakimaru ang mukha nito. Bumagsak ang demonyo, ngunit noon lamang lumitaw ang tunay nitong anyo. Gayunman, hindi na ito binigyan ni Hayakimaru ng pagkakataong magbagong anyo at agad niya itong pinaslang. Lumitaw din ang demonyong may malaking ulo, ngunit agad din itong naglaho. Nang tumakbo si Dororo sa lugar kung saan ito nawala, natagpuan niya ang isang bunto ng ginto. Iyon pala ang mga perang pag-aari ng mga naglalakbay na bisitang ipinakain ni Denkichi sa demonyo. Dahil sinakop ng demonyo ang Nayon at hindi na ito makapaghanap buhay, napilitan si Denkichi na ipain ang mga naglalakbay sa halimaw kapalit ng kapayapaan. Bigla niyang narinig ang tunog ng kampana ng unang biktima na nagdulot sa kanya ng matinding sakit. Matapos mapuksa ang mga demonyo, nagpatuloy sa paglalakbay ang tatlo. Medyo nalungkot si Dororo dahil ang demonyong si Banday ay may pagkakahawig sa kanyang yumaong ina. Nang makita ni Hayakimaru ang kulay ni Dororo, lumapit siya at hinaplos ang mukha nito, saka naupo at isinulat sa lupa ang kanyang pangalan. Doon lamang napagtanto ng matandang monghe na siya ang sanggol na minsang pinaanod sa ilog maraming taon na ang nakalipas. Biglang matinding nanginig ang katawan ni Hayakimaru na para bang may isa na namang pandama na bumalik sa kanya. Sa panahong iyon, winasak ng digmaan ang buong lupain ng Japan sa loob ng maraming taon. Ang lupa ay nababad sa amoy ng sariwang dugo. Para sa mga nakaligtas, ang kanilang mga daing ng paghihirap ay umalingaw sa lahat ng direksyon. Ang mga natalo ay dumanas ng matinding pagpapahirap mula sa mga nagtagumpay. Sila ay ipinako sa krus, pinutulan ng tainga, binunutan ng litid, isang labis na malagim na tanawin. Si Tio Jukai ay napilitang gumawa rin ng ganoong mga gawain, at tuluyang gumuho ang kanyang isipan nang patayin sa harap niya ang isang babae. Hindi na kinaya ni Jukai ang pagdurusang iyon, kaya tinanggap niya ang kamatayan bilang kanyang kalayaan. Ito ay bahagi ng kwento ni Tio Jukai. Noong unang panahon, si Jukai ay isang doktor sa isang maliit na nayon. Lahat ng tao sa nayon ay lubos na nagpapasalamat sa kanya at itinuring siyang tagapagligtas. Isa-isa ay lumalapit sa kanya ang mga nawalan ng mga biyas upang humingi ng tulong. Mayroon siyang estudyante na nagngangalang Konim at siya ang nagbigay sa binata ng dahilan upang ipagpatuloy ang buhay. Laging pinahahalagahan ni Konim ang buhay na ibinigay sa kanya ni Jukai at nangakong paglilingkuran siya hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Ngunit iyon ay bago marinig ni Konim ang mga bulong-bulungan tungkol kay Jukai. Isang maulang araw, pumunta si Konim upang kumuha ng panggatong at nasalubong niya ang isang batang umiiyak sa sakit na may putol na braso. Walang pag-aatubili, binuhat ni Konim ang bata pauwi upang ipagamot kay Jukai. Malala ang sugat, ngunit kaya pang gamutin. Pagkaalis, sinamahan ni Konim sandali ang mag-ina, at doon niya narinig mula sa babae ang mga chismis tungkol kay Jukai. Pagbalik niya sa bahay na may lungkot sa mukha, tinanong niya ang kanyang guro kung minsan ba siyang naglingkod kay Panginoong Shibai.
Doon isinalaysay ni Jukai sa kanyang estudyante kung paano niya tinangkang lunurin ang sarili, ngunit sa kabutihang palad ay nailigtas siya ng isang kakaibang barko. Pagkatapos noon, napadpad siya sa bansang ito at natutong gumawa ng mga artipisyal na bias para sa mga taong nawalan ng mga ito. Hindi niya sinasabing iyon ay isang paraan ng pagtubos sa kasalanan. Ngunit hindi niya mapapatawad ang sarili kung mamamatay siyang payapa na parang walang nangyari. Dapat sana'y namatay na si Jukai, ngunit siya ay naligtas. Marahil ay nais ng mga Diyos na mabuhay siya upang bayaran ang masamang karma na kanyang nalikha. Nanginginig si Koneim habang sinasabing noong labanan laban sa angkan ni Shiva, malupit na pinaslang ang kanyang ama. Dahil doon, sumugod si Koneim kay Jukai na may dalang kutsilyo, balak siyang ipaghiganti. Nagmakaawa si Jukai kay Koneim na hayaang tuparin muna niya ang pangako niya sa bata, at pagkatapos ay maaari na siyang gawin ni Koneim anuman ang gusto niya. Bagaman galit na galit, pumayag siya sa hiling ni Jukai. Kinabukasan, naibalik na sa bata ang nawala nitong braso. Natupad na ang pangako. Hindi kinuha ni Koneim ang buhay ni Jukai, ngunit itinapon niya ang kanyang artipisyal na binti at agad umalis. Habang nakatingin sa artipisyal na binti, hindi napigilan ni Jukai ang luha at napaiyak ng malakas. Makalipas ang ilang sandali, lumabas siya upang maglakad-lakad at aksidenteng nakita ang isang batang nakakatakot ang anyo. Hindi niya kayang panoorin na mamatay ang bata, kaya dinala niya ito pauwi upang alagaan. Pagkalipas ng isang taon, nanganak si Ginang Daigo ng isa pang batang lalaki na siyang magiging tagapagmana ni Daigo. Pagkaraan ng 6 na taon, lumaking malusog si Hayakimaru sa ilalim ng pag-aruga ni Jukai. Ang kanyang kasalukuyang anyo ay gawa rin ni Jukai. Mula nang makilala niya si Hayakimaru, pakiramdam ni Jukai ay muli siyang isinilang. Minahal at inalagaan niya ito na parang sariling anak. Kahit nawalan si Hayakimaru ng lahat ng bahagi ng katawan, kapalit naman noon ay pambihirang lakas, matinding kalooban, at pagnanais na mabuhay. Ang pangalang Hayakimaru ay ibinigay din ni Jukai sa kanya. Sa isang araw ng paglalaro, aksidenteng nakatagpo siya ng isang demonyong lobo. Sumugod ito sa kanya, ngunit buong husay na naiwasan iyon ni Hayakimaru. Pagkatapos noon, agad nagtapon si Jukai ng palakol sa halimaw, tinamaan ito at napilitan itong tumakas. Pagsapit ng gabi, naramdaman ni Hayakimaru ang panganib sa bubungan, ang halimaw pala yon. Doon napagtanto ni Jukai na may kakayahan si Hayakimaru na akitin ang mga halimaw. Kaya kinabukasan, nagmadali si Jukai na turuan siyang lumaban. Lumipas ang tagsibol at dumating ang tag-init sa loob ng maraming taon, at si Hayakimaru ay patuloy na nagsanay ng espada ng masigasig. Kahit sa malamig na taglamig o sa matinding init ng tag-init, hindi siya kailanman nawalan ng loob. Araw-araw, dumarami ang mga halimaw na kanyang napapatay, at kasabay noon, lalo ring lumalakas ang kanyang kakayahan. Habang pinagmamasdan ni Jukai ang malamig na paraan ng pagpatay ni Hayakimaru, napaisip siya kung muli ba siyang nagkamali ng desisyon. At sa isa sa mga pagkakataong iyon na pumapatay si Hayakimaru ng halimaw, natuklasan ni Jukai ang lihim tungkol sa kanyang katawan. Ang naputol na kanang binti ay biglang muling tumubo matapos mapatay ni Hayakimaru ang halimaw. Doon napagtanto ni Jukai na ang katawan ni Hayakimaru ay kinuha ng mga gutom na espiritu, at siya mismo ang gumawa ng mga sandatang braso para kay Hayakimaru. Upang hindi mapigilan si Hayakimaru, nagpasya si Jukai na hayaan siyang umalis upang lipulin ang mga halimaw, mabawi ang kanyang buong katawan, at hanapin ang kanyang mga tunay na magulang. Bago siya umalis, hinawakan ni Hayakimaru ang mukha ni Jukai, na para bang nais niya itong tandaan. Pagbalik sa kasalukuyan, muling naramdaman ni Hayakimaru ang pakiramdam ng sakit. Marahil sa sobrang pananabik, natapakan niya ang apoy gamit ang kanyang kanang paa. At ngayon, si Jukai ay nasa isang paglalakbay upang humingi ng tawad para sa mga kasalanang nilikha ng kanyang nakaraan. Sa isang maliit na dambana, isang dalagang tindera sa lansangan ang taimtim na nanalangin para sa kanyang kapatid na nasa digmaan. 5 taon na itong wala at walang balita. Bigla niyang nakita si Hayakimaru na nakatayo sa ulan, malalim ang iniisip. Sinubukan niyang tanungin kung kailangan niya ng tulong, ngunit pinigilan siya ni Dororo dahil wala itong naririnig. Matagal nang nakatayo si Hayakimaru doon, kalahating oras na walang kahit anong galaw. Inakala ng dalaga na pinakikinggan nito ang ulan. Nagulat si Dororo sa sinabi ng dalaga at inisip niyang marahil ay galing ito sa mayamang pamilya. Sa kanyang mahinhing pananalita at pinong mukha, halatang hindi siya isang probinsya ng babae. Hindi sumagot ang dalaga sa tanong, sa halip ay mahinahong tugon na iyon ay bahagi na ng nakaraan. Biglang may lalaking lumitaw malapit sa dambana, at agad namang napansin ni Hayakimaru ang kulay madilim na pula. May malalim na hiwa sa likod ng lalaki, marahil ay inatake lang kamakailan. Agad na sumugod si Hayakimaru patungo sa kalaban. Pagdating nila, nagulat si Dororo sa nakakatakot na tagpo, lahat ng dumaraan ay walang awang pinatay. Pagkatapos noon, bigla siyang sumugod upang atakihin si Hayakimaru. Ang espada sa kamay ng lalaki ay may sumpa.
Isa itong buhay na espada na kailangang uminom ng dugo ng tao upang lumakas. Sinermonan siya ni Dororo, sinabing sinisisi lang niya ang espada, dahil malinaw sa nakakadiring ngiti sa kanyang mukha ang totoo. Agad siyang muling sumugod upang atakihin si Hayakimaru ng tuluyan. Ngunit ang mga magagaspang na pag-atake ay hindi nakabahala kay Hayakimaru. Madali niyang naipagtanggol ang sarili laban sa mga ito. Bigla niyang sinabi na ang espada ni Hayakimaru ay katulad ng kanya, parehong may halimaw na nananahan sa loob. Pagkasabi noon, binago niya ang paraan ng pag-atake at nasugatan ang mukha ni Hayakimaru. Naitulak siya pababa sa paanan ng bundok na wari wala ng matatakbuhan. Ngunit sa sandaling iyon, itinarak ng lalaki ang espada niya sa kanyang binti. Mabilis na pinutol ni Hayakimaru ang espada at dahilan iyon upang mahulog siya sa bangin. Makalipas ang ilang sandali, nagpunta si Dororo upang hanapin ang binti ni Hayakimaru at aksidenteng nahawakan ang espada. Sa paanan ng bundok, nadaanan ng dalagang kanina ang mamamatay tao. Ngunit laking gulat niya nang makitang iyon pala ang kanyang kapatid. Nang bumalik si Hayakimaru upang hanapin si Dororo, wala na ito, at gayon din ang espada na nawala ng walang bakas. Matapos siyang maalagaan mabuti, tuluyan nang nagkamalay ang mamamatay tao. Lubos na natuwa ang kapatid niyang si Osushi, dahil sa wakas ay nakabalik na ang kanyang kuya. Samantala, si Dororo naman ay kontrolado na ng espada, papunta na sa nayon. Biglang lumitaw ang dalawang lalaking nagbabantay sa paligid. Gaya ng inaasahan, pinakilos ng espada ang dalaga upang atakihin ang dalawang lalaki. Sinubukang lumaban ni Dororo, ngunit sa huli ay napasuko rin sa nakakatakot na kapangyarihan ng espada. Samantala, nahinuha na ng mamamatay tao na babalik sa kanya ang espada. Sa mga sandaling iyon, labis nang napagod si Dororo sa pagkakakontrol dito. Natutuwa sana siya nang makita si Hayakimaru na nakatayo sa harap niya, ngunit agad na naglaho ang tuwang iyon nang bunutin ni Hayakimaru ang kanyang espada. Samantala, si Osushi ay patuloy pa ring pinipilit ang kanyang kapatid na bumalik na sa kanilang tahanan at lumayo sa digmaan. Bumalik tayo sa nakaraan ni Tanisuke, noong araw na pinilit siyang mamili sa pagitan ng pumatay o mapatay. Nakiusap siya sa kanyang Panginoon na bawiin ang utos, ngunit walang nangyari. Dahil sa kanyang pangako sa kapatid at sa pagnanasang mabuhay, kinuha ni Tanisuke ang espada ng kanyang Panginoon at pinaslang ang lahat ng mga bihag. Kalawangin ang espada, ngunit matapos maligo sa dugo ng tao, naging labis itong matalim. Hindi nakasapat ang mga bihag upang mapawi ang uhaw ng espada sa dugo. Itinutok ni Tanisuke ang espada sa kanyang Panginoon at pinatay ito pati ang buong hukbo niya. Balik sa kasalukuyan. Nang maramdaman ni Tanisuke ang presensya ng espada, akma na sana siyang aalis, ngunit pinigilan siya ng kapatid. Kasabay nito, hindi nakilala ni Hayakimaru si Dororo at inatake niya ito. Nagpanik si Dororo at tumakas, ngunit sobrang bagal niya kumpara kay Hayakimaru. Sa ilang palitan lang ng mga atake, tuluyan nang natanggal ni Hayakimaru ang espada sa kamay ni Dororo. Dahil matagal na siyang kontrolado, nawalan agad ng malay ang dalaga pagkatapos noon. Naibalik na ni Tanisuke sa kanya ang espada. Sa huli, pinili niyang tahakin ang landas ng demonyo kaysa panatilihin ang kanyang pagkatao. Muling sumiklab ang laban sa pagitan ni Hayakimaru at Tanisuke. Sa pagkakataong ito, muling nalalamangan si Hayakimaru at napilitan siyang magpatuloy sa pagdepensa. Ngunit hindi inaasahan ni Tanisuke na mayroon pa palang isa pang espada si Hayakimaru at matagumpay siyang natalo nito. Hawak-hawak ni Osushi ang braso ng kanyang kapatid habang umiiyak ng malakas sa dalamhati. Kasabay ng pagkatalo ng demonyo at ng espada, bumalik ang pandinig ni Dororo. Sa wakas, narinig na niya ang tunog ng ulan at ang libo-libong iba pang mga tunog. Pagbalik ng pandinig sa kanyang katawan, hindi pa rin makasanayan ni Hayakimaru ang mga tunog na umuugong sa kanyang mga tainga. Bagaman mabuting bagay yon, naging nakakatakot din ang karanasang dala nito. Sobrang dami ng halu-halong ingay at hindi niya alam kung alin ang dapat pakinggan. Biglang nakaramdam ng panganib si Hayakimaru at agad na itinulak si Dororo palayo. Isang dambuhalang ibon ang umatake, higit na mas malaki kaysa sa karaniwang ibon. Dahil ito ay isang bagong uri ng kalaban, hindi pa nakakaangkop si Hayakimaru at hindi niya mahulaan ang direksyon ng mga atake upang makaiwas. Pinaalalahanan siya ni Dororo na huwag magtuon ng pansin sa mga tunog at sa sandaling sumugod muli ang ibon pababa upang umatake, matagumpay niyang nasugatan ito sa mukha. Ngunit siya rin ay nasugatan at labis na tinamaan. Nagpatuloy ang halimaw sa pagdiv upang umatake, ngunit sa kabutihang palad, dumating ang naglalakbay na monghe sa tamang oras at pinaslang ang halimaw. Lalong lumubha ang kalagayan ni Hayakimaru dahil hindi niya marinig ang mga sinasabi ni Dororo. Lubos na nag-aalala si Dororo para sa kanya. Kung mayroon lamang gamot dito, mas gagaan sana ang lahat. Nais sanang pumunta ni Dororo sa kalapit na nayon upang maghanap ng gamot, ngunit pinigilan siya ng guro dahil alam nitong may nagbabadyang digmaan doon.
Ang angkan ng sakay na namumuno sa lupang ito ay nagtaksil sa kanilang mga kakampi, dahilan ng pagputok ng malawakang digmaan. Masyadong malakas ang pagkakasabi ni Dororo, kaya sumakit ang tainga ni Hayakimaru at mahigpit niyang tinakpan ang mga ito. Ngayon, para siyang sugatang hayop na nagtatago sa kuweba. Upang tulungan siyang unti-unting masanay sa pamumuhay bilang tao, pinilit siya ng naglalakbay na monghe na pakinggan ang lahat ng tunog sa paligid. Gayunman, dahil sa sobrang dami ng tunog na naririnig niya, labis na napagod si Hayakimaru at nakatulog siya agad. Kinabukasan ng maaga, nagmamadaling umalis si Hayakimaru. Sinundan niya ang isang napakagandang tinig ng pag-awit at huminto sa tabi ng lawa. At lumabas na ang tinig ay pagmamayari ng isang babae. Mabilis na lumapit si Hayakimaru at iniunat ang kamay upang siya ay mahawakan. Ang babae ay labis ding nag-alala para sa kanya at paulit-ulit na tinanong kung siya ba ay nasugatan. Sa mga sandaling iyon, napakahina ng kalagayan ni Hayakimaru. Pagdating nina Master at Dororo, agad nilang dinala si Hayakimaru sa bahay ng babae upang maalagaan ng mas maayos. Nakilala rin ng monghe ang tinig ng babae, siya si Myo. Siya ang nag-aalaga at nagpapalaki sa mga ulilang bata. At hindi lang sila mga ulila, ang ilan sa mga bata ay nawalan pa ng mga parte ng katawan dahil sa mga malulupit na digmaan na sumiklab. Sinabihan ni Takibo, isa sa mga bata, si Myo na matulog na at ipaubayan na sa kanila ang lahat. Pagkatapos noon, isa pang bata ang nagdala ng mangkok ng sopas para kay Dororo. Pagkatapos kumain, nais tumulong ni Dororo kay Takibo sa kanyang ginagawa bilang kapalit sa mangkok ng pagkain kanina. Ayon sa batang lalaki, si Myo ay nagtatrabaho tuwing gabi para pagsilbihan ang hukbo ng sakay kapalit ng pagkain at mga supply. Mabigat ang trabaho, ngunit dahil doon ay hindi nagugutom hanggang sa mamatay ang mga bata. Samantala, ang hukbo ng sakay sa hangganan ay naipit sa tensyon. Nakarating na sa puntong wala ng galaw ang sitwasyon. Kung magpapatuloy iyon, mapipilitan si Lord Daigo na magpadala ng dagdag na supply. At sa nagdaang buwan, walang patak ng ulan. Kung hindi sila magsisimulang mag-imbak ngayon, unti-unting mauubos ang pagkain. Sa sandaling iyon, lumabas si Lady Daigo at nagsabing, una ay ang hidwaan kay Lord Sakai, at ngayon naman ay tagtuyot. Parang bumabalik ang nakaraan. Samantala, nakisama na si Dororo sa mga bata. Bagaman may lagnat pa rin si Hayakimaru, mas maayos na ang kanyang kalagayan kaysa dati. Pagkatapos noon, umalis na rin si Myo upang magtrabaho. Kinabukasan ng maaga, nakaupo si Hayakimaru sa may tarangkahan, naghihintay sa pagbabalik ni Myo. Medyo nahiya si Myo nang titigan siya ni Hayakimaru, na para bang kaya niyang makita ang pinakaloob ng kanyang pagkatao. Pagkatapos noon, lumabas din si Dororo at ipinaliwanag kay Myo ang tungkol sa mga kulay ng kaluluwa. Biglang hinawakan ni Hayakimaru ang mga labi ni Myo at nais marinig ang kanyang pag-awit. Tila nagbibigay ng init sa kanya ang kanta ni Myo. Kung mas madalas niya itong marinig, baka masanay na siya sa mga tunog ng tao. Nang magsimula ang awitin, nakinig si Hayakimaru ng mabuti. Maikli man, napakaganda ng kanta. Sa parehong oras, bumalik na rin ang monghe dala ang mabuti at masamang balita. Nakatagpo siya ng isang napakagandang lugar kung saan makakapagtago ang lahat kapag sumiklab ang digmaan. Walang problema sa lupa, tubig, o mga puno, ngunit may nilalang na naninirahan doon, isang demonyo. At hindi sigurado ang monghe kung kaya niya itong talunin. Pagkarinig noon, agad tumayo si Hayakimaru upang patayin ang demonyo. Nabalisa ang monghe at mabilis na sumunod sa kanya. Nang malaman ni Myo na may ganoong magandang lugar, nagpasya siyang magsumikap pa. Simula ngayong araw, magtatrabaho na siya para sa parehong kalaban at kakampi. Pagkarinig noon, nagpasya si Dororo na sundan si Myo ngayong gabi. Unti-unting lumalim ang gabi, at nagtungo si Myo upang hanapin ang dalawang gwardiya para gawin ang isang bagay. Samantala, nang makumpirma ni Hayakimaru ang presensya ng halimaw, handa na siyang lumaban. Ngunit bago pa man sila makakilos, pareho silang hinatak pababa ng halimaw. Mabilis na gumalaw si Hayakimaru sa mga bato at sumugod upang atakihin ito. Sumali rin sa laban ang monghe. Sinamantala niya ang pagkakataon upang ilihis ang atensyon ng halimaw at buong lakas na sinaksak ni Hayakimaru ang dibdib nito. Ngunit bago ito tuluyang bumagsak, nakagat pa nito ang binti ni Hayakimaru, kaya napilitan ang matandang lalaki na tumalon pababa para iligtas siya. Samantala, nasaksihan ni Dororo ang isang nakakasindak na tanawin habang sinusundan si Myo at ang trabahong tinutukoy ni Myo ay prostitusyon pala. Habang nangyayari ito, muling bumalik ang tinig ni Hayakimaru matapos niyang mapatay ang halimaw. Sa sandaling iyon, labis siyang nahirapan dahil naputol ang kanyang binti sa pagkagat ng halimaw. Pagkadiskubre sa lihim ni Myo, agad na umalis si Dororo. Sa daan, napansin niya ang dugo at nadatnan ang matandang lalaki kasama ang sugatang si Hayakimaru. Ngayon ay nabawi na niya ang kanyang tinig. Ngunit kinagat din ng halimaw ang kanyang kanang binti. Kinabukasan, bumalik si Myo. Nagdala siya ng pagkain, ngunit maraming sugat sa kanyang katawan.
Nang tanungin siya ni Takebo, malabo lang ang isinagot niya at agad na ibinaling ang usapan sa iba. Pagkatapos ay napansin niya ang dugo sa bakuran at agad na tumakbo papasok upang silipin si Hayakimaru. Hindi pinansin ni Mio ang kanyang mga sugat at pagod na katawan para maalagaan si Hayakimaru. Naalala ni Dororo ang nangyari noong nakaraang gabi at hindi niya napigilan ang kanyang pagkasuklam kaya tumakbo siya palabas. Sinundan siya ni Takebo at tinanong kung ano ang nangyari. Tinanong ni Dororo kung minsan na ba niyang nakita si Mio habang nagtatrabaho. Sumagot si Takebo ng hindi dahil hindi niya maiwan ang mga bata. Ano man ang trabaho ni Mio, hindi siya nagrereklamo dahil si Mio ang dahilan kung bakit sila nabubuhay. Ang pangarap ni Takebo ay magkaroon ng malalawak na palayan. Napakabango raw ng mga ito at higit sa lahat, makakakain sila hanggang sa mabusog. Nang makita ni Dororo ang ngiti sa mukha ni Takebo, hindi niya nagawang sabihin ang kanyang nasaksihan. Samantala, ang ikalawang anak ni Lord Daigo na si Tahomaru ay mariing humihiling na makapunta sa digmaan. At syempre, hindi pumayag ang kanyang ama. Sa galit, sumakay siya sa kabayo at tumakbo palabas. Alam niyang may itinatago ang kanyang mga magulang. Simula pagkabata, ang kanyang ina ay laging inuukol ang puso sa kung anumang bagay, bukod sa pag-aalaga sa kanya. Ang kanyang ama naman ay palaging palihim na lumalabas tuwing hating gabi. Gustong-gusto ni Tahomaru malaman ang sikreto na kanilang itinatago. Balik kay Hayakimaru, nagising na siya mula sa kanyang koma. Sinubukan niyang maglakad gamit ang saklay, ngunit nabigo. Nang makita siyang bumagsak, labis na nag-alala si Mio. Pagkatapos, kinantahan niya ito upang mapawi ang kaba. Tunay nga, napakalambing ng tinig ni Mio at nakapagpakalma kay Hayakimaru. Ang galit at sakit sa kanyang mukha ay unti-unting nawala. Nang makita ito, nagpasya ang matandang monghe na umalis. Lalayo siya ng daan patungo sa kinaroroonan ng halimaw. Ayon sa matanda, ang apoy ng demonyo ay nasa loob ni Hayakimaru mula pa noong bata siya. Isa itong bakas na naiwan matapos agawin ng mga demonyo ang kanyang katawan. Sa loob ng bahay, biglang hinaplos ni Hayakimaru ang mukha ni Mio. Kakaiba dahil naramdaman ni Mio ang init mula sa mga kamay ni Hayakimaru na yari sa kahoy. At dumating na rin ang oras para umalis si Mio at magtrabaho. Alam ni Mio na sinundan siya ni Dororo noong nagdaang gabi. Sinabi ni Mio na hindi siya nahihiya sa trabahong ito dahil ito ang tanging paraan upang mailigtas ang sarili at ang mga bata. Medyo nagulat si Mio na alam na ni Dororo ang tungkol sa ganoong trabaho sa murang edad. Doon ay nalungkot ang mukha ni Dororo at sinabi niyang iyon ang trabahong kailanman ay hindi pinayagan ng kanyang ina kahit gaano pa sila kagutom. Ngunit dahil doon, pumanaw ang kanyang ina. Labis na hinangaan ni Dororo ang kanyang ina, ngunit para sa kanya, ang pagnanais ni Mio na mabuhay ay higit na karapat-dapat igalang. Labis na naantig si Mio sa mga salitang iyon ni Dororo. Pagkatapos noon, pareho silang umalis upang gawin ang kani-kanilang gawain. Pumasok si Dororo sa bahay at pinakain si Hayakimaru. Masyado niya itong pinakain ng mabilis, kaya muntik itong mabulunan. Pagkatapos kumain, ipinagpatuloy ni Hayakimaru ang paggawa ng kanyang artipisyal na binti. Kinabukasan ng maaga, muling umalis si Mio upang magtrabaho. Tila ginagawa niya ang lahat ng kanyang makakaya. Pagkatapos noon, dinala ng mga bata si Hayakimaru sa imbakan ng mga armas, kung saan nakatago ang maraming espada ng mga tinalong samurai. Pagsapit ng gabi, muling hinarap ni Hayakimaru ang halimaw na kanyang nakalaban noon. Napakatindi ng laban. Ngunit sa pagkakataong ito, mas mahusay nang nabasa ni Hayakimaru ang direksyon ng pag-atake ng halimaw. Mas mabilis siyang nakaiwas at mas madali siyang nakaganti ng mga atake. May nakakabit na espada sa naputol niyang binti, kaya matagumpay niyang naambus ang halimaw. Sa wakas, madali niyang natalo ang halimaw sa gitna ng mga sigaw ni Dororo. Pagkatapos mapuksa ang halimaw, nawala rin ang bagyong may kulob at magkasama silang bumalik sa templo. Bigla nilang napansin ang usok na tumataas mula sa templo. Naramdaman nilang may masama, kaya dali-dali silang bumalik. Totoo nga, pinatay ng mga sundalo ang mga bata at sinunog din ang templo. Ang dahilan ay pinaghinalaan nila si Mio na espiya ng hukbong Sakai. Dahil nagtrabaho siya para sa magkabilang panig, nagdulot iyon ng hinala. Tumakbo si Dororo kay Mio sa matinding pag-aalala, ngunit itinapon siya ng isang sundalo. Walang pag-aalinlangan, itinarak nito ang sibat patungo kay Dororo. Ngunit sa kabutihang palad, dumating si Hayakimaru sa tamang oras upang iligtas ang dalaga. Nang makita niyang unti-unting naglalaho ang kaluluwa ni Mio, kasabay ng mga sigaw ng paghihinagpis ni Dororo, tuluyan nang hindi nakapigil si Hayakimaru at pinaslang ang lahat ng sundalo. Ito ang unang pagkakataon na nagalit siya ng ganoon. Puno ng sakit ang kanyang mga sigaw. Walang nagawa ang mga bantay laban sa kanya. Isa-isa silang napatay ng madali. Nang masaksihan ito, labis na natakot si Dororo, na para bang napakawalan na ang demonyo sa loob ni Hayakimaru. Dali-dali siyang tumakbo upang pigilan si Hayakimaru sa pagpatay sa huling sundalo.
Ayaw niyang tuluyang maging halimaw si Hayakimaru. Nang ipakita ni Dororo ang mga butil ng bigas na pinaghirapan ni Myo kapalit ng kanyang buhay, saka lamang siya kumalma. Sa unang pagkakataon, natutunan ni Hayakimaru kung paano umiyak, kung paano masaktan para sa isang tao. Yumakap siya kay Myo at marahang tinawag ang kanyang pangalan. Kinabukasan, matapos maayos ang lahat para kay Myo at sa mga bata, nagpatuloy sina Hayakimaru at Dororo sa kanilang paglalakbay. Pagkatapos ng pagkamatay ni Myo, palagi niyang dala ang alaala nito. Upang mapasaya siya, tinikilan siya ni Dororo, ngunit wala itong naging epekto. Bigla niyang narinig ang kakaibang tunog at tumingin pa itaas. Isang halimaw na gagamba iyon. Mabilis na hinugot ni Hayakimaru ang kanyang espada at inatake ang halimaw. Matagumpay niyang nailigtas ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang, na sa kabutihang palad ay tinamaan lamang ng lason ng halimaw na nagdudulot ng mga guni-guni. Pagkatapos ng unang hiwa, napagtanto ng halimaw na may kalaban ito at agad na gumanti ng atake. Ngunit wala iyong naging epekto kay Hayakimaru. Madali niyang nailagan at naputol pa ang braso ng halimaw. Dahil sa mahirap na sitwasyon, naglabas ang halimaw ng maraming sapot, ibinalot si Hayakimaru sa isang puno at agad na tumakas. Nawala sa kanila ang bakas ng halimaw, ngunit nakakita sila ng isang kalapit na nayon. Hindi pa nakakalayo ang halimaw. Pinagmamasdan pa rin nito si Hayakimaru at naghihintay ng pagkakataong makaganti. Dahil may isang dumudukot na gumagala sa paligid ng nayon kamakailan, kinailangan ng mga taga-nayon na magbantay at magbigay ng mga pahintulot sa mga bisita. Nang marinig ito, agad na naunawaan ni Dororo na ang may kagagawan ay ang espiritong gagamba na kanilang nakaharap noon. Kinabukasan, isang lalaking kumukuha ng tubig ang biglang nakakita ng isang dalagang nawalan ng malay sa gilid ng daan. Maputla at payat ito, at maging ang paghinga ay tila mahirap para sa kanya. Mabait na inalok ng binata na dalhin siya sa bahay upang alagaan at gamutin. Ang pangalan ng binata ay Yajiro at ang pangalan ng babae ay Ohagi. Nang dalhan ni Yajiro si Ohagi ng isang mangkok ng mainit na kanin, tiningnan niya iyon ng may paglibak, pero matapos tikman, hindi na siya nakapigil sa pagkain. Napakasarap nito para sa kanya. Tinanong ni Ohagi si Yajiro kung bakit hindi siya kumakain, ngunit ibinigay na pala niya ang parte niya kay Ohagi, kaya wala nang natirang kanin. Pagkasabi nito, iniwan niya si Ohagi para makapagpahinga habang siya naman ay lumabas upang magtrabaho. Sa panig naman ni Dororo, naglakbay silang dalawa ng medyo malayo bago huminto sa isang mataong lugar. Naroon din si Yajiro. Tiningnan niya ang nakapaskil sa pisara at sinabi kay Dororo na nakasaad doon na ang sinumang makahanap sa kidnapper ay makatatanggap ng gantimpala. Nang marinig ito, umiti si Dororo dahil tama ang hinala niya. Kumpiyansang sinabi ng babae na tiyak na nasa kamay na nila ang gantimpala dahil alam niya kung sino ang salarin at bukod pa roon, kasama niya si Hayakimaru na siyang pupuksa sa halimaw. Sa ilalim ng nakapapasong init ng araw, abala sa pagtatrabaho ang mga taga-nayon. Biglang nangyari ang isang hindi inaasahang aksidente. Isang lalaki ang nadaganan ng bato at agad na namatay sa pinangyarihan. Lumalim ang gabi at oras na para sina Dororo at Hayakimaru ay manghuli ng mga demonyo. Samantala, si Ohagi ay nakumpirmang siya pala ang demonyong gagamba na nag-anyong tao. Makalipas ng kaunti, bumalik si Yajiro at nagdala ng kanin para kainin niya. Ito ang unang beses na nakatagpo siya ng ganoong kakatuwang tao. Nang dumilim at mahimbing nang natutulog si Yajiro, binalak ni Ohagi na kainin siya. Ngunit bigla siyang tumigil at kinuha na lang ang mangkok ng kanin upang kainin. Nakagugulat na isang halimaw ang nagpasyang patawarin ang biktimang nasa harapan mismo nito. Magdamag na naghanap sina Dororo at Hayakimaru, ngunit hindi pa rin nila natagpuan ang anumang bakas ng demonyong gagamba. Pareho na silang pagod kaya nahiga na lang at natulog. Kinabukasan, nakasaad sa pisara na may isa na namang pagkawala at nadagdagan ang gantimpala ayon dito. Pagkatapos maghanap magdamag, gutom na sina Hayakimaru at Dororo. Malamang ay lalabas si Dororo para humanap ng pagkain bago pa silang parehong himatayin doon. Samantala, ang demonyong gagamba, matapos ang maraming araw na hindi kumakain ng tao, ay labis nang nanghihina, payat at wala nang sigla ang mukha. Hindi na alam ni Yajiro ang gagawin dahil lalo pang lumalala ang kalagayan nito. Walang doktor sa nayon at wala rin siyang pahintulot para makalabas. Sa totoo lang, madali sanang makatakas ang demonyong gagamba. Ngunit gusto pa niyang manatili roon ng kaunti kasama si Yajiro. Maaaring medyo kakaiba ito pero pinaparamdam niya sa kanya ang init at kapanatagan. Ito rin ang unang beses na nanaisin niyang mamuhay tulad ng isang tao. Plano nilang maghanap ng doktor sa ibang nayon kapag dumilim na. Samantala, sina Dororo at Hayakimaru ay kumakain pa rin ng mga ligaw na damo. Nagpasya si Dororo na ngayong gabi niya huhulihin ang halimaw dahil ito na ang kanilang huling pagkakataon. Ayon sa plano, hinila ni Yajiro si Ohagi sa isang lihim na daan palabas ng nayon. Nagkataon, doon nakatayo sina Hayakimaru at Dororo.
Nang marinig ni Dororo ang pamilyar na tinig, agad niyang nahulaan na ang babaeng kaharap nila ay ang demonyong gagamba. Bigla na lang tumayo si Yajiro sa harap ni Ohagi at sinabi na patawarin ito dahil siya mismo ang kidnapper. Pagkaraan noon, dumating din ang mga bantay at nalaman nilang si Yajiro pala ang salarin. Agad inutusan ng pinuno na arestuhin si Yajiro para hatulan ng kamatayan. Sa sandaling iyon, nagpakita na ang tunay na anyo ng halimaw. Pinaputukan ni Ohagi ng sapot ang mga bantay, kaya agad naubos ang lakas ng dalawang lalaking hindi pinalad. Ngayon ay nagkulay pula si Ohagi, kaya nagsimulang gumalaw si Hayakimaru. Ngunit bago pa siya makakilos, inatake siya ni Ohagi at tumakas ito. Hinila niya si Yajiro at umakyat sa tuktok ng bundok, nanginginig sa takot. Tinanong ni Yajiro si Ohagi kung lahat ba ng mga lalaking hinigupan niya ng lakas ay namatay. Sumagot si Ohagi na buhay pa rin ang mga ito, at pagkalipas ng ilang panahon, babalik din ang kanilang lakas. Tinatawag itong muling pagbawi. Pagkarinig nito, labis na natuwa si Yajiro at nakahinga ng maluwag. Pagkatapos noon, dinala niya si Ohagi sa isang lihim na lagusan para doon siya magtago. Sa loob, may likas na lawa at ang mga kondisyon ng pamumuhay ay angkop sa kanyang katauhan. Ngunit bago pa sila makapasok, biglang tinamaan ng palaso si Yajiro mula sa mga bantay. Walang takot nilang inatake ang taong minamahal ni Ohagi sa harap mismo niya, dahilan para sumiklab ang kanyang galit. Hindi na siya nagpakontrol at agad nagbagong anyo bilang halimaw upang lumaban. Sa sandaling iyon, sumugod si Hayakimaru para iligtas ang tatlong bantay at matagumpay niyang naputol ang braso ni Ohagi. Ngunit siya rin ay tinadyakan palayo nang muli siyang lumapit. Gustong-gusto ng halimaw na umalis upang maghanap ng doktor para gamutin si Yajiro. Ngunit hindi hinayaan iyon ni Hayakimaru. Biglang narinig ang mahinang tinig ni Yajiro. Ohagi, hindi ka pa kailanman pumatay at hindi mo kailanman gagawin, tama ba? Hindi inaasahan, nagsimulang maglaho ang kaluluwa ni Ohagi, at naglaho rin ang kulay pula sa kanya. Itinigil ni Hayakimaru ang kanyang kamay. Matagumpay nilang nadaanan ang lihim na lagusan at nakataka sa habol ng mga bantay. Sa pangyayaring ito, napagtanto ni Dororo na anumang bagay sa mundo ay maaaring mangyari. Tunay ngang may damdamin na tinatawag na pag-ibig ang mga tao at mga halimaw. Matapos maayos ang lahat, ipinagpatuloy ni Hayakimaru at Dororo ang kanilang paglalakbay upang hanapin ang katawan ni Hayakimaru. Nakakagulat dahil tunay nang umiti si Hayakimaru nang marinig niya ang mga biro ni Dororo. Sa isang maliit na nayon, matapos dumaan ang bagyo, biglang dumating ang sakuna. Agad na naramdaman ng pinuno ng nayon na ito ay dulot ng pangyayaring nakasugumo, kaya inutusan niya ang mga mamamayan na maghanda ng isang nobya. Sa madaling sabi, ang nakasugumo ay isang walang pangalang ulap na palaging umiikot sa kalangitan. Dahil ito ay nagdadala ng kamalasan, tinawag ito ng mga tao na sumpang ulap. Kinabukasan ng umaga, naghanda na ang mga taga-nayon ng isang nobya para sa sumpang ulap. Akala ni Dororo ay isang masayang kasaliyon, ngunit ang makita ang malungkot na mukha ng dalaga ay labis na nakakadurog ng puso. Biglang may batang lalaki na tumalon mula sa bangin at nagpaputok ng palaso patungo sa nobya. Siya ang kapatid ng babae at sinusubukan niyang iligtas ang kanyang kapatid na babae. Hindi pa alam ni Dororo ang sitwasyon, kaya sinubukan niyang pigilan ang batang lalaki. Dahil sa inis, muntik pa niyang tamaan si Dororo. Ngunit nang marinig niya na si Hayakimaru ay isang tagapuksa ng mga halimaw, kumalma siya at isinalaysay sa dalawa ang kwento ng nakasugumo. Mula pa noong sinaunang panahon, madalas lumitaw ang masamang ulap na iyon at kumakain ng mga tao. Isang araw, nag-alay ng isang nobya ang mga taga-nayon upang hindi na ito muling kumain ng tao. At mula noon, tuwing lilitaw ito, mag-aalay ulit sila ng isang nobya. At ngayon, ang kapatid ng batang lalaki ang napiling isusunod. Pagkarinig nito, inisip ni Dororo na magandang kasunduan iyon at nakipagkasundo sa batang lalaki. Kung mapupuksa ni Hayakimaru ang halimaw at maililigtas ang kapatid ng lalaki, ang gintong taglay ng batang lalaki ay mapupunta sa kanya. Pagkatapos noon, agad silang kumilos, sinamantala ang pagkakataong hindi nakatingin ang dalawang bantay. Pinatumba ni Dororo at Saru ang mga ito. Makalipas lang ng ilang minuto, muling lumitaw ang halimaw. Ang dalawang hangal na bantay ay sumigaw sa takot, kaya sinipsip sila ng halimaw paitaas sa langit. Pagkaraan ng ilang sandali, bumagsak silang dalawa sa lupa at hindi na nakaiwas sa pagkakapira-piraso. Ang paningin ni Hayakimaru ay binalot ngayon ng pader ng masamang apoy. Ang itim na ulap na iyon ay bahagi ng demonyo. Hindi niya alam kung paano atake dahil ito ang unang beses na wala siyang nakikita. Bigla, isang dambuhalang alupihan ang sumugod mula sa langit papunta kay Saru. Mabilis na itinulak ng kapatid na babae ang kanyang kapatid palayo, ngunit siya ay nalunok ng halimaw. Ang susunod na target nito ay si Hayakimaru. Ngunit si Hayakimaru ay lubos ng nabalisa. Biglang sumirit paitaas ang isang malaking haligi ng tubig, bumuo ng panangga para sa kanila at matagumpay na itinaboy ang halimaw.
Muling bumalik sa normal ang kalangitan, ngunit ang sakit ng pagkawala ng kanyang kapatid ay nag-iwan kay Saru ng katahimikan. Dinala ni Saru ang mga damit ng kanyang kapatid pabalik sa kanyang kuweba. Matagal na siyang namumuhay mag-isa rito mula pa noong bata pa siya. Wala siyang mga magulang at maging ang kapatid na babae kanina ay hindi niya tunay na kapatid. Ang mga bundok ang kanyang mga kaibigan at labis niyang kinamumuhian ang mga tao. Sabi nila, hindi raw sa kanya ang bundok at pinalayas siya roon. Araw-araw, buwan-buwan, palagi siyang kailangang magtago o tumakas mula sa mga taga na yon. Isang araw, bigla na lang lumitaw ang kanyang kapatid na babae at tinulungan siyang balutan ang kanyang mga sugat. Sa ngiti nitong maamo, biglang nawala ang lahat ng alalahanin ni Saru. Nais pa nga niyang sanay siya na lang ang naging kanyang ina. Ngayon, wala siyang oras para magdalamhati dahil kailangan niyang ipaghiganti ang kanyang kapatid. Madaling sabihin ngunit mahirap gawin. Wala silang magawa dahil hindi makakita si Hayakimaru sa loob ng ulap. Mas malala pa, muling nagpalit ng balat ang alupihan, at sa bawat pagpapalit, lalo itong lumalaki. Biglang naalala ni Dororo na iniiwasan ng alupihan ang sikat ng araw, ibig sabihin, labis itong takot sa liwanag ng araw. Ito ang naging sandali ng kanilang pag-asa para mapuksa ang halimaw. Kinabukasan, nagbalak kayo si Dororo bilang isang nobya para akitin ang halimaw. Bagaman alam niyang malaki ito noon pa, hindi pa rin siya makapaniwala sa kabaliwang laki nito ngayon. Pagkatalon niya sa hukay na hinukay nila kanina, agad siyang tumakbo pasulong para akitin ang halimaw. At totoo nga, nahulog ito sa bitag at walang tigil na hinabol siya. Nang matagumpay na makatakas si Dororo, agad kumilos si Saru. Pinaputukan ng bata ng palasong may apoy ang halimaw upang sindihan ang langis na ibinuhos nila kanina. Nag-alab ng matindi ang apoy, ngunit hindi ito nakaapekto sa halimaw. Ngunit pain lang pala iyon upang makapasok ang liwanag ng araw sa ilalim. Habang akala nila'y magtatagumpay na ang plano, biglang naglabas ng makapal na usok ang halimaw, tinatakpan ang sikat ng araw. Sa sandaling iyon, dumating si Hayakimaru at pinaputukan ng mga palaso ang halimaw. Habang papalapit, tumalon siya at sinaksak ang kanang mata nito. Kahit nawala ang kanyang paningin sa gitna ng apoy, natukoy niya ang kinaroroonan ng halimaw sa tunog ng palasong tumama rito. Muling bumangon ang halimaw at itinapon palayo si Hayakimaru. Mabilis na nag-isip si Dororo, kinuha ang isang lubid at tumalon sa ulo ng halimaw upang gumawa ng ingay para kay Hayakimaru. Nagpumiglas ang halimaw at binangga ang sarili sa mga bato, dahilan upang mawalan ng malay si Dororo. Sinubukan ni Hayakimaru na sumigaw ng malakas upang gisingin si Dororo. Tiniis niya ang mga atake ng halimaw habang pilit na ginising si Dororo. Sa kabutihang palad, nagising ito at tinulungan si Hayakimaru na matukoy ang natitirang mata ng halimaw. Walang pag-aalinlangan, itinarak niya ang kanyang espada sa mata nito at matagumpay na nasugatan ng malubha ang halimaw. Sinubukan nitong lamunin si Hayakimaru sa huling sandali, ngunit napilas ng kanyang talim ang katawan nito. Sa wakas, nagtagumpay silang mapuksa ang halimaw. Kamangha-mangha, buhay pa pala ang kapatid ni Saru matapos siyang lamunin ng halimaw. Sa sandaling iyon, tumugon din ang katawan ni Hayakimaru. Ang kanyang ilong ay bumalik na sa dati. Matapos magpaalam sa magkapatid, muling naglakbay sina Hayakimaru at Dororo upang ipagpatuloy ang kanilang paglalakbay. Pagkabalik ng kanyang ilong, patuloy na inaamoy ni Hayakimaru ang iba't ibang bulaklak. Kahit si Dororo ay nilapitan niya at hinila para singhutin ng paulit-ulit. Bigla na lamang bumagsak si Dororo sa lupa, namumula ang mukha. Nagkaroon siya ng mataas na lagnat. Matapos ang mga pagod na araw, binuhat siya ni Hayakimaru sa kanyang likod upang humanap ng tulong. Nakilala niya ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang, ngunit dahil hindi siya makipag-usap, umalis ang lalaki. Pagkaraan, nakatagpo rin siya ng isang matandang magsasaka, ngunit ayaw din nitong tumulong. Wala nang magawa si Hayakimaru, kaya't pinahiga na lang niya ang dalaga sa lilim ng isang puno. Sa kabutihang palad, may dumaraang madre na tumulong sa kanilang dalawa. Dinala ng madre ang dalaga sa templo at inalagaan siya. Pagkagising ni Dororo, nagulat siya nang hindi makita si Hayakimaru kahit saan. Nang sabihin ng madre na kumuha lang ito ng tubig, saka lamang siya kumalma. Bigla niyang sinabi na ayaw niya sa mga pulang liryo. Naalala raw kasi niya ang kanyang yumaong ina. Noong bata pa siya, pangarap niyang makapunta sa digmaan katulad ng kanyang ama. Ang kanyang ama ay pinuno ng isang tanyag na pangkat sa kanilang lugar. Isang araw, bigla silang inatake ng mga samurai kaya tumakas sina Dororo at ang kanyang ina. Matindi ang labanan noon. Maraming kasamahan ng kanyang ama ang napatay, ngunit hindi sila sumuko dahil doon. Bilang pinuno, napakahusay lumaban ng ama ni Dororo. Gamit ang kanyang sibat, nagawa niyang wasakin ang paglusob ng kalaban. At matagumpay niyang napatay ang lahat ng mga samurai na nag-ambush sa kanila. Dahil natuklasan na ang kanilang kinaroroonan, inutusan niya ang lahat na magtipon para lumipat sa ibang lugar.
Noong panahong iyon, ang mga samurai na walang Panginoon ay itinuturing na malaking panganib sa mga tao. Walang takot silang pumapatay at nagsasamantala sa mahihina dahil walang pumipigil sa kanila. Ang pangkat ni Hibikuro ay mga simpleng magsasaka lamang at tanging mga samurai lang ang kanilang inaatake. Tinanong ni Dororo ang kanyang ama kung bakit samurai lang ang kalaban nila. Sagot niya, para turuan silang leksyon sa pang-aapi sa mga nayon at pagpatay sa mga inosente. Ngunit sa isang pag-ambush sa pangkat ng mga kalaban, ipinagkanulo si Hibikuro ng sarili niyang tauhan kaya't napaligiran siya. Nakalimutan ng taksil ang kanyang madilim na nakaraan at sumapi sa hukbo ng mga samurai. Tuluyang nagkawatak-watak ang pangkat ni Hibikuro at malubha ang tinamong sugat sa kanyang binti. Habang nilaldragging ang pagod at sugat ang katawan, hinanap nila ang makakain kahit sa maruruming bangkay. Para kay Dororo, ang tanawing iyon ay tila impyerno sa murang edad niya. Lumipas ang mga araw, patuloy pa rin ang kasamaan ng mga samurai. Bawat na yung madaanan nila ay sinusunog hanggang sa walang matira. Nang paalis na sana ang pamilya ni Dororo, natuklasan sila ng mga samurai. Wala nang anumang salita, agad nilang hinugot ang kanilang mga espada para umatake. Sinubukan ni Hibikuro na lumaban. Ginamit niya ang lahat ng lakas para umatake ng mabilis bago siya tuluyang maubos. Isa-isa, pinatay niya ang mga kalaban. Ngunit sa kasamaang palad, isang samurai ang tumusok sa kanya mula sa likuran habang hindi siya nakatingin. Sa huli, buong lakas niyang sinikap na mamatay kasama ang kalaban. Ang makita ng sarili niyang mga mata kung paano pinaslang ang kanyang ama ay labis na nagpasiklab ng damdamin ni Dororo. Pagkatapos noon, nagpalaboy-laboy ang mag-ina saan man, umaasang makahanap ng matitirahan ng matagal. Dahil sa matagal na gutom, lalo pang nanghina ang kanilang mga katawan. Isang araw, bigla nilang nakita ang dating kaaway, ngayon namumuhay ng marangya sa mga biyayang ibinigay ng kanilang Panginoon. Sa puntong iyon, tinalo na sila ng gutom at hindi na alintana ng ina ang iba pa. Buong tapang siyang sumugod upang makakuha ng pagkain. Kahit walang mangkok, ginamit niya ang sariling mga kamay bilang sisidlan. Dahil sa init, namula at nagpaltos ang kanyang mga palad. Gayunman, tiniis niya ito para mapakain lamang si Dororo. At nangyari na ang hindi maiiwasan, hindi na kinaya ng ina ni Dororo ang matinding hirap sa katawan at tuluyan siyang namatay sa gitna ng parang napunong-puno ng mga pulang spider lily. Pagbalik sa kasalukuyan, tuluyan nang gumaling si Dororo matapos ang 3 araw na matinding lagnat. Nagpatuloy silang dalawa sa paglalakbay, ipinagpatuloy ang pakikipagsapalarang hindi pa tapos. Sa panig naman ni Lord Dago, nalaman na rin niya sa wakas na buhay pa pala ang sanggol na ipinanganak na may kapansanan noon. Sa isang malaking lawa, may isang lalaki na pilit na lumalangoy papunta sa isang lumulutang na kahoy sa ibabaw ng tubig. Putol ang ibabang bahagi ng kanyang katawan, kaya't kumalat ang dugo sa paligid. Biglang umikot ang lawa at nilikha ang isang ipo-ipo na sumipsip sa lahat pababa. Nilamon ang halimaw ang kawawang lalaki. Bumalik tayo kay Lord Dago, iniinspeksyon niya ang mga suplay ng pagkain sa ilalim ng matinding sikat ng araw. 2 buwan nang walang patak ng ulan sa lupaing iyon. Kung magpapatuloy pa ang tagtuyot, tiyak na maapektuhan ang ani. Bukod pa rito, napansin nila ang kakaibang kilos ng karatig na angkang asikura, may mga ulat na palihim na nagtitipon ng mga sundalo sa hangganan ang kalaban. Kung sakaling lumala pa ang sitwasyon, mapipilitan silang kumilos bago pa makapagpadala ng hukbo ang kalaban. Punong-puno pa rin ng pagdududa si Tahomaru sa kanyang mga magulang. Hindi siya makapaniwala na hindi niya matutuklasan ang lihim na pilit nilang itinatago. Muling nagtungo si Lord Daigo sa daan ng impyerno. Habang pinagmamasdan niya ang mga estatwa ng mga demonyo sa paligid, hindi niya mapigilang humanga sa kapangyarihan ni Hyakimaru. Ipinakita na rin ng mga demonyo sa kanya ang tunay na anyo ng batang iyon mula pa noon. Samantala, ipinagpapatuloy ni Hyakimaru ang kanyang gawain sa panghuhuli ng mga demonyo. Nababalot ng dugo ang kanyang mga damit kaya hinugasan iyon ni Dororo para sa kanya. Matagal nang nagtaka ang dalaga tungkol sa agimat na laging dala ni Hyakimaru. Maging siya mismo ay hindi tiyak kung saan ito nagmula. Ang alam lang niya, napakahalaga nito sa kanya. Samantala, matapos matagumpay na mahuli ni Tahomaru ang pinagkakatiwalaang tauhan ng kanyang ama, tinanong niya ito tungkol sa misyon na ipinag-utos ni Lord Daigo. Ang misyong iyon ay hanapin ang batang nawala 16 na taon na ang nakalipas, pati na rin ang kumadrona. Gusto pa sanang magtanong ni Tahomaru, ngunit kinagat ng lalaki ang sarili niyang dila upang magpakamatay. Upang malaman ang sagot, nagtungo si Tahomaru upang harapin si Daigo sa tuktok ng bundok. Paulit-ulit niyang pinipilit ang kanyang ama na magbigay ng sagot. Ngunit nasaling niya ang bawal na paksa kay Daigo, kaya't diretsahang pinagalitan siya nito. Walang nagawa si Tahomaru kundi lunukin ang galit at tumakbo palayo. Pumunta siya sa isang lugar na madalas niyang puntahan noong bata pa siya. Noon, tanging 2 tapat na tauhan lang ang nakakahanap sa kanya roon. Bigla niyang napansin mula sa itaas ang mga mamamayan at mga bantay na nag-aaway.
Agad siyang bumaba kasama ang kanyang mga tauhan upang alamin ang nangyayari. Pagkarating ng batang Panginoon, lumuhod ang isang lalaki at nagmakaawa kay Tahomaru. Sinabi nitong may halimaw sa lawa na kumain na ng maraming lalaki sa nayon. Wala silang magawa laban sa mabagsik at nakakatakot na nilalang na yon. Dahil sa kanyang kabaitan, agad na pumayag si Tahomaru na tulungan silang alisin ang halimaw. Habang nagsasakay sila sa mga bangka patungo sa gitna ng lawa, nagsimulang gumalaw ang halimaw. Ilang sandali pa, kumilos ang tubig at tunay na lumitaw ang halimaw. Dahil nakapaghanda na sila, hindi tinangay ng agos ang kanilang mga balsa. At iyon na rin ang hudyat ng labanan. Hinablot ng halimaw ang isang bantay at nilamon ito ng buo. Sinamantala ni Tahomaru ang pagkakataon, pinabilis ang galaw at tumalon pataas upang putulin ang kuko ng halimaw. Matinding nasugatan ito, kaya napilitan itong umatras at lumubog muli sa ilalim ng lawa. Bago ito tuluyang umalis, sinubukan pa nitong salakayin ang balsa, dahilan para tumakbo si Tahomaru papunta sa dalampasigan. Iminungkahi ni Hyoga na magdala sila ng mga pampasabog, upang kapag nilamon sila ng halimaw, sumabog ito mula sa loob. Matigas ang balat nito sa labas, ngunit malambot sa loob. Kung sumabog ito mula sa loob, siguradong mamamatay ang halimaw. Ngunit ang magiging pain ay tiyak ding malalapnos kasama ng halimaw. Nang marinig ito, voluntaryong nag-alok si Kiritsu na maging pain. Tiwala siyang hindi siya mamamatay dahil sa kanyang panata sa kanyang Panginoon. Itinuro ni Tahomaru sa unahan at sinabi, "Tingnan mo ang lupain na ito, berdeng kabundukan, dumadaloy na ilog, at mga palayang sagana sa palay. Iyan ang kalagayan ngayon ng nasasakupan ni Daigo. Ngunit narinig ko na bago ako ipinanganak, hindi raw ganito noon. Noon, sunod-sunod na baha ang sumira sa mga pananim, at napilitang umata ng mga ugat ng puno ang mga tao upang mabuhay. At ang taong nagbigay ng kasaganaan sa lupang ito ay ang aking ama, si Lord Daigo. Bilang anak ng Panginoon, nangangako akong aalisin ang anumang halimaw na sasagasaan sa lupang ito. Ang kailangan ko mula kay Hyoga at kay Kurichu ay huwag mamatay at magtiwala sa inyong Panginoon." Biglang may napagtanto siya habang tumitig sa ibabaw ng lawa. Agad niyang iniutos sa mga tauhan na ipatawag ang lahat. Ipinaliwanag ni Tahomaru sa lahat ang paraan para mapuksa ang halimaw. Bagaman hindi yon madali, tiyak nilang magwawagi. Ngunit bago yon, kailangan niyang magtulungan ang mga taga na yon. Maayos ang takbo ng gawain. Araw-araw, mas napapalapit sila sa plano. Lumabas na nais niyang hukayin ang isang kanal upang doon akitin ang halimaw. Naitapos din ang kanal, at ang susunod na hakbang ay akitin ang halimaw. Tulad ng inaasahan, nang makita nito ang balsa, agad itong hinabol. Pagkatapos maipit ang halimaw, agad na isinagawa ni Tahomaru ang plano na salain ang tubig upang maiwasan itong makatakas. Maraming maliliit na lawa sa tabi ng pangunahing lawa ang lugar na ito. Dinugtong niya ang mga lawa gamit ang isang dam, at ang isa pang dam ang ginawang paraan upang salain ang tubig. Ngayon na hindi na ito nasa ilalim ng tubig, oras na para ilunsad nila ang buong atake. Sumigaw ng galit ang halimaw at inatake si Tahomaru. Mabilis na nakaiwas si Tahomaru at pinutol ang braso nito. Hindi rin nagpahuli sina Hyoga at Kurichu. Sinikap nilang magdulot ng pinakamaraming pinsala sa halimaw. Tuwa na tuwa ang mga tao sa labas nang makita nilang nasaktan ang halimaw. Agad silang bumaba para maghagis ng mga bato at lumikha ng oras para maibigay ni Tahomaru ang pangwakas na atake. Biglang kinuha ng halimaw ang isang bato at itinapon sa pintuan na humaharang sa tubig. Pagkatapos lamang ng 2 bato, nagkaroon ng malaking butas ang pintuan at agad na pumasok ang tubig. Upang iligtas ang mga taga-nayon mula sa panganib ng nalunod, ginamit ni Kiritsu ang lahat ng lakas niya para ihagis sila sa pampang, ngunit siya mismo ay nawala sa agos. Kahit ganoon, tumanggi pa rin si Kiritsu na sumuko sa halimaw. Nagpakatatag siya hanggang dumating si Hyakimaru upang ibigay ang panghuling palo. Ligtas si Hyoga at matagumpay nilang napuksa ang halimaw. Ito ang unang pagkakataon na nagkita ang dalawang magkapatid, ngunit nagdaan lamang sila sa isa't isa dahil hindi nila alam ang pagkakakilanlan ng isa't isa. Pagkarating sa pampang, nagpasalamat si Tahomaru kay Hyakimaru sa pagliligtas sa kanyang buhay. Nang makita si Hyakimaru na nanatiling tahimik, medyo naistorbo si Tahomaru. Agad ipinaliwanag ni Dororo ang sitwasyon. Siya ay bulag ngunit nakakakita ng kulay ng mga kaluluwa. Nang marinig nilang bulag siya, hindi maitago ni Hyoga at Kiritsu ang kanilang pagkagulat. Hindi nila inaasahan na makikipaglaban si Hyakimaru gamit ang ganoong mga mata. Agad pagkatapos, hiniling ni Dororo ang bayad para sa pagpapuksa sa halimaw kanina. Matapos matanggap ang gantimpala, umalis sina Dororo at Hyakimaru patungo sa teritoryo ni Daigo. Bago umalis, tinanong ni Tahomaru ang pangalan ni Hyakimaru. Sa daan, naalala ni Hyakimaru ang kulay ng kaluluwa ni Tahomaru at nakaramdam ng pagkakakilala. Tulad ng ipinaghihinala ng lahat, napakayaman ng lupa ni Dago. Masigla ang kalakalan dito.
Puno ng pagkain at paninda ang mga tindahan, ngunit sa isang madilim na sulok, may isang baliw na babae na may hawak na bata at patuloy na kumakanta ng nakakatakot na mga awit. Biglang nakita niya si Hayakimaru at labis na natakot, paulit-ulit na sinasabing, dumating na ang batang demonyo, at agad na tumakbo palayo. Si Dororo, sa unang pagkakataon na nakita ang puting kanin, ay hindi maitago ang kanyang tuwa. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ni Hayakimaru at mabilis na tumakbo patungo sa palabas na nagaganap. Habang nanonood ng dula, biglang nakilala ni Dororo ang naglalakbay na matandang lalaki sa gitna ng tao. Maayos ang daloy ng dula at masigla ang palakpakan ng lahat. Paglabas, ikinuwento ni Dororo sa matanda ang buong kwento tungkol kay Nyo. Hindi maiwasang maawa ang matanda sa malungkot na kapalaran ng batang babaeng iyon. Dagdag pa, naparito siya dahil naintriga sa lugar na ito. Habang sa ibang lugar naghihirap ang mga tao sa gutom at lamig, kakaibang masagana ang lugar na ito. Plano rin niyang akyatin ang bundok dahil narinig niya na ang mga demonyong pinatay ni Dago ay naroroon. Umalis na ang matanda nang biglang makita niya ang kadiliman na nagmumula kay Hayakimaru. Ito ay tanda na nakapatay na siya ng tao noon. Hindi siya masyadong nagtanong, tanging payo lang na mag-ingat ang dalawa. Pagkatapos, umalis at plano ni Hayakimaru at Dororo na maglaro muna sa lugar bago pumunta sa susunod na lungsod. Ngunit sa daan, nakuha ni Hayakimaru ang kanyang pansin ng kwento ng dalawang lalaki. Nang makita ito, lumapit din si Dororo upang alamin ang kwento na kanilang ikinukwento. Ito ay tungkol sa Banman, isang kuta na nagpoprotekta sa kanila laban sa angkan ng Asakura. Noon, nagkaroon ng matinding labanan at nasunog ang lahat maliban sa isang pader. Ngunit iyon ang unang pagkakataon na naitaboy ng hukbo ni Dago ang mga kaaway na Asakura at mula roon tumaas ang kanyang kapangyarihan. May mga sabi-sabi na ang Bodhisattva na palaging ipinagdarasal ni Lady Dago ay pumasok sa pader na iyon. Kamakailan, lumalakas ang hukbo ng Asakura. Nagtatapon sila ng mga palaso sa mga tauhan at espiya ni Dago at ipinapako sila sa pader. Mula noon, walang sinuman ang nangahas lumapit sa pader. Naging kwento rin ito na pinalalaki at pinapalawak ng mga tao sa bawat sulok. Sa sandaling iyon, hinawakan ni Hayakimaru ang pader at naramdaman ang matinding layunin na pumatay na nakapalibot dito. Maaaring ito ay isang napakalakas na demon god. Biglang lumitaw ang isang bata sa likuran at sinabi kay Hayakimaru at Dororo na huwag silang tatawid sa pader dahil sa kabilang panig ay naroon ang mga Sakura Guard. Kung mahuli, tiyak na ipapako sila sa pader ng Banman. Nang malaman ng bata na narito sina Hayakimaru at Dororo upang puksain ang mga halimaw, ikinuwento niya ang kanyang kwento. Dati, ang lugar na ito ay ang kanyang ngayon. Ngunit biglang isang araw, dumating ang mga sundalo at itinayo ang pader ng Banman. Namatay rin ang kanyang mga magulang noong araw na iyon. Iniwan ng mga taga-nayon ang nayon upang tumakas. Ngunit determinado ang bata na tawirin ang pader upang makabalik sa kanyang tahanan. Nang makita ang kanyang determinasyon, nag-alok si Dororo na tumulong. Gagawa sila ng plano sa gabi dahil iyon ang oras na lilitaw ang mga demon. Sa panig ni Lady Daigo, sa wakas ay nalaman niya na buhay pa ang kanyang anak. Plano ni Daigo na puksain si Hayakimaru, ngunit tutol ang kanyang asawa. Hindi niya nais na makaranas muli ng kapahamakan ang kanyang anak dahil sa makasariling kagustuhan ng kanyang asawa. Gayunpaman, hindi mabago ng mga mahihinang salita ang desisyon ni Daigo. Balik kay Dororo, ang mga sundalo ng Isekura ay umalis na rin. Ngunit dito rin lumitaw ang halimaw. Ito ay isang apoy na espiritu ng Fox. Sila ay nagtitipon sa kawan, kaya marami ang bilang nila. Hinugot ni Hayakimaru ang kanyang espada at nagsimulang umatake. Pinagsapalaran niya ang bawat isa sa isang suntok lamang na ikinagalit ng leader at nagpasumon sa lahat ng kaluluwa rito. Ngayon, hinugot ni Hayakimaru ang kanyang dalawang espada upang umatake ng buong lakas. Tumakbo rin si Dororo upang tumulong. Samantala, nagawang tawirin ng bata ang pader at tumakbo pasulong. Dahil dito, nahulog si Dororo sa lupa at napasok sa isang mapanganib na sitwasyon. Sa kabutihang palad, nakialam si Hayakimaru sa tamang oras upang iligtas ang babae. Sinabi ni Hayakimaru kay Dororo na magpatuloy habang siya ay nananatili upang labanan ang halimaw. Ngayon, pinagsama na nito ang lahat ng kaluluwa at nag-transform bilang isang higanting espiritu ng Fox. Tumaas ng labis ang lakas nito sa pakikipaglaban, kaya nagkaroon ng maraming hirap si Hayakimaru. Naitulak siya sa lupa. Sa oras na ito, patuloy pa rin si Dororo sa paghahanap kay Tsukuroku. Biglang natuklasan siya ng mga sundalo ng Asakira at nahuli rin si Tsukuroku ng mga ito. Sa mapanganib na sandali, ginamit ni Hayakimaru ang lahat ng kanyang lakas upang makalabas sa kontrol ng halimaw. Biglang maraming palaso ang tumama sa halimaw na nakasagasa sa labanan nila. Kaagad ding umalis ang halimaw at lumalabas na ang mamamana ay isang tauhan ni Daigo. Kasabay nito, si Tahomaru ay patungo rin sa paghahanap ng katotohanan tungkol sa batang nawala 16 na taon na ang nakalipas.
Lumabas na ang baliw na babae sa kanto ng kalye ay ang partera mula noon. Nabaliw siya matapos makita ang anyo ni Hayakimaru. Sa panig ni Lord Daigo, ito ang unang pagkakataon na muling nagkita ang ama at anak matapos ang maikling panahong hiwalay. Tuwiran na nagtanong si Hayakimaru kung sino siya at ano ang layunin ng kanyang pagdating dito. Kaagad pagkatapos, lumapit siya ng kusa at tinakot siya. Hanggang ngayon, hindi pa rin niya matanggap na buhay pa si Hayakimaru. Ang pagkamakapit-bahay sa ama sa kanya ay tila nawala na. Pagkatapos nito, agad niyang iniutos ang pagbitay kay Hayakimaru. Dahil ayaw niyang pumatay ng mas maraming tao, sinubukan niyang tumakas. Gayunpaman, hinabol siya ni Daigo hanggang sa huli. Nagtago si Hayakimaru sa isang punong kahoy upang pag-isipan ang sinabi ni Daigo. Sinabi nito na hindi karapat-dapat ipanganak ang batang iyon at siya ay anak ng mga demonyo. Kasabay nito, si Dororo ay nakabitin ng baliktad sa isang puno ng mga gwardiya. Walang masyadong salita, binugbog si Dororo hanggang sa siya ay mawalan ng malay. Pagkagising, natagpuan ni Dororo ang kanyang sarili na nakakulong kasama ang iba. Si Tsukuroku ay na-detain din dito. Sa kabutihang palad, siya ay ligtas at walang pinsala. Ikinuwento ni Tsukuroku na bumalik siya sa nayon, ngunit matagal nang nawala ang lugar na yon. Lahat ay ganap na nasunog at wala ng buhay. Sa panahong ito, tanging maaliw ni Dororo si Tsukuroku upang maibsan ang kanyang kalungkutan. Ngayon, biglang napansin ni Dororo na ang selyo ng pamilya sa panyo ng tiyuhin sa harap niya ay kapareho ng suot ni Hayakimaru sa kanyang leeg. Ito ang selyo ng angkan ng Daigo. Agad pagkatapos, nadiskubre ni Dororo ang isang maliit na daan paglikas sa itaas. Umakyat siya ngunit sa kasamaang palad ay nakita ng mga gwardiya. Hindi maiiwasan, kailangang tumakbo si Tsukuroku upang harangin ang mga gwardiya para makaligtas siya. Kasabay nito, si Tehomaru ay unti-unting natututo ng katotohanan tungkol sa kanyang kapatid. Nadismaya siya sa ginawa ng kanyang mga magulang. Talagang hindi nila karapat-dapat maging magulang. Gayunpaman, sinabi rin ni Daigo na ito ay isang bagay na kailangan nilang gawin. Dahil labis na nagdusa ang bansang ito. Noong panahong iyon, tuloy-tuloy ang mga taggutom. Laging dumating ang mga sakit, kalamidad, at natural na kapahamakan. At higit pa rito, kinakaharap nila ang banta mula sa mga kalapit na rehiyon. Sa sandaling iyon, tanging kamatayan lamang ang bumabalot sa lupain na ito, at tanging ang pakikipagkasundo sa mga demonyo ang makapagliligtas dito. Biglang narinig ang tunog ng isang mamamatay tao sa labas ng gate. Sa sorpresa, si Hayakimaru iyon. Nang makita ang mga tauhan na nagpaputok ng mga palaso kay Hayakimaru, sumigaw sa takot ang kanyang ina. Dumating lamang si Hayakimaru upang makita ang kanyang ama ng isang beses, at agad na tumakas. Iniutos ni Dago na patayin si Hayakimaru sa anumang paraan, sa kabila ng payo ni Tahomaru. Nakatago sa kabubatan, patuloy na naaalala ni Hayakimaru ang mga sinabi ng kanyang mga magulang. Biglang dumating si Dororo na pagod at sinabi kay Hayakimaru na mabilis na iligtas si Tsukuroku. Sa panahong ito, pumasok ang isang gwardiya upang ipaalam sa kanila na sila ay ilalagay na sa banman, handa na para sa pangkalahatang pag-atake sa teritoryo ni Dago. Sa tuktok ng bundok sa templo na sinasamba ang mga demonyo, natutunan ng naglalakbay na matandang lalaki ang tunay na kalikasan ni Lord Dago. Hindi siya isang demonyo tagapatay, ngunit nakipagkasundo sa kanila. Naiintindihan ng naglalakbay na matandang lalaki ang kapalaran ni Hayakimaru, at hinangaan din siya sa kanyang matibay na kagustuhang mabuhay. Kasabay nito, si Tahomaru ay patungo rin sa Hell's Path Shrine. Sa daan, nakatagpo nila ang naglalakbay na master. Natuklasan niya na ang kaluluwa ni Tahomaru ay kapareho ng kay Hayakimaru. Sa panahong ito, handa na ang hukbo ni Dago na makilahok sa labanan. Sa tuktok ng bundok, sa wakas ay nasaksihan ni Tahomaru sa kanyang sariling mga mata ang mga demonyong Diyos na nag-agaw sa kanyang kapatid. Sa sandaling iyon, mabilis na nagmadali sina Dororo at Hayakimaru patungo kay Tsukuroku. Ngayon ay malapit na itong bitain kasama ang mga inosenteng taga-baryo, at agad pagkatapos ay naganap ang isang mabangis na labanan. Dumating na rin si Hayakimaru, ngunit kinailangan niyang makipaglaban sa mga Fox Spirit. Mabilis silang nakilahok sa labanan sa pagitan ng dalawang bansa. Lubos na nawasak ang mga tropa ng Asakura sa kamay ng mga demonyo. Muling hinarap ang taong naging sanhi ng hindi makatarungang kamatayan ninyo. Ang mga damdaming matagal nang pinigilan sa kanya ay sumabog muli. Umabot sa sukdulan ang galit niya, at muntik na siyang sumugod upang punitin ang lalaki, ngunit pinigilan siya ni Dororo. At tanging nang tawagin ni Tahomaru ang pangalan ni Hayakimaru, siya lamang nakalma. Sa puntong ito, ipinaliwanag ni Tahomaru kay Hayakimaru kung bakit siya naging ganito. Naniniwala siya na ang pagsasakripisyo kay Hayakimaru kapalit ng kasaganaan ng bansa ay tama. At ang katotohanang nakaligtas si Hayakimaru ay gawa talaga ng mga demonyo. Kaagad pagkatapos, hinugot ni Tahomaru ang kanyang espada at balak patayin ang kanyang kapatid doon mismo. Samantala, mabilis na tumakbo si Dororo upang buksan si Tsukuroku.
Muling lumitaw ang mga Fox Spirit. Hindi maiiwasan, sumigaw si Dororo ng malakas para sa tulong ni Hayakimaru. Nang marinig ang sigaw ng tulong, agad na itulak ni Hayakimaru ang kanyang kapatid at mabilis na tumakbo patungo kay Dororo. Ginamit niya ang banman bilang hakbang at agad na sumipa pataas upang hiwain ang Fox Spirit. Bagamat hindi ito patay, ito ay naabsorb na sa banman. Matapos hiwain ni Hayakimaru kanina, nabulag si Tahomaru sa kanyang kanang mata. Sa puntong ito, dumating na rin si Lady Dago. Sinabi niya kay Hayakimaru, sobrang galit mo sa amin, hindi ba? Noong araw na yon, hindi kita nasagip. Iyon ang pinakamalaking pagsisisi na naranasan ko. Kapalit ng kasaganaan ng maraming tao, pinilit naming tiisin ni Hayakimaru ang sakit na sumira sa katawan at isip niya. Alam niya na siya ang may kasalanan sa kanya, at upang parusahan iyon, inialay niya ang kanyang sarili sa mga demonyo kapalit ni Hayakimaru. Sa puntong ito, nagpakita ng kakaibang anomalya ang Banman Wall. Agad na inutusan ni Daigo ang hukbo na umatras, at sa wakas, bumagsak din ang Banman Wall. Kasabay nito, bumagsak ang kalooban ni Hayakimaru. May libong tanong siya na naghihintay ng kasagutan. Sa kabutihang palad, may magandang balita na nakapagpagaan sa mabigat na damdaming ito. Buhay pa ang pamilya ni Tsukuroko. Bitbit ang malungkot na damdamin, nagpatuloy si Hayakimaru at Dororo sa kanilang hindi natapos na paglalakbay.